Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. About 2 weeks ago, sinabi na ng Pag-asa na officially summer na. So ibig sabihin, mainit ang panahon. Ang number one health concern para sa ating mga alagang manok pag mainit ang panahon ay yung tinatawag natin na heat stress at kung minsan naging heat stroke. Manok man, tao man, lahat naapektuhan sa mainit na panahon. Ngayon, tingnan natin muna yung mga manok sa cord. Yung direct na init, pwedeng maging dahilan ng heat stroke pag yung manok ay under direct sunlight. Bantayan nyo yung mga cord nyo, lalo na pag may mga damo na pwedeng mapulupot yung tali. Dahil pag napulupot yung tali at mainit, hindi siya makakasilong doon sa titi. Kahit nga yung bandang puwet lang ang nakalabas at ang buntot, pwedeng ma-heat stroke ang manok. Nangyayari na sa akin yan dahil napulupot doon sa damo. Pangalawa, kung kinakailangan nyo magpalit ng tubig sa hapon, magpalit kayo ng inumin. Dahil pag baligamgam na yung tubig, yung drinking water, dahil sa init ng panahon, hindi iinumin ng manok yan. So palitan nyo ng fresh water. Dahil pag hindi siya nakainom, tiyak, madi-dehydrate o kaya may heat stroke. So ito yung mga bagay na dapat hindi long distance ang pag-manage natin sa farm. Kailangan nakatutok tayo sa mga tao natin na bantayan yung mga manok natin sa cordman, sa rangeman, kahit saan. Dahil pag sila ay naubusan ng tubig na malamig, at mainit yung tubig, hindi sila iinom, pwedeng ma-heat stroke yung ating mamanok. At worst, hindi man sila mamatay, ma-heat stress sila. Pag na-heat stress sila, babagsak ang immune system, iba't ibang klaseng sakit na ang lalabas. Doon naman sa mga manok natin sa range o kaya sa brooder, binanggit ko na yung heat stress, hindi sila na-heat stroke. Pero dahil sa sobrang init, gano'n sinabi ko kanina, babagsak yung immune system. Yung white blood cell system niya babagsak. So, yung ibang klaseng sakit, papasok lalo na ang IBD o yung gumboro. Kaya kung minsan makikita niyo sa growing birds, yung 2 weeks hanggang 8 weeks, sila yung tinatamaan ng gumboro or IBD dahil sa init ng panahon. Tandaan nyo na kahit ang direct heat halimbawa ay sabihin natin 33 degrees lamang. Pero madalas banggitin sa atin ng Pag-asa yung init factor. Ito yung kombinasyon ng mainit na panahon at yung mataas na relative humidity. Dito sa Pilipinas, normal na yung 80-90 na relative humidity. Yun ang nagbibigay ng init factor. Kombinasyon yung mainit na panahon at mataas na relative humidity. At ang manok, dahil wala siyang sweat glands, hindi pinapawisan, ang kanyang paglabas ng init ng kanyang katawan ay sa mabilis na paghinga lamang. Sila yung number one na apektado ng mataas na temperatura at mataas na relative humidity. Kaya kita nyo sa mga broilers, ang daming namamatay ng heat stroke dahil nga sa init factor na yan. Binanggit ko yung broilers, pansinin nyo, dahil sila ay nasa bahay nila, conventional man or tunnel vent, hindi sila namamatay sa kainitan ng panahon. Halimbawa, alas 10 hanggang alas 2. Dahil yung internal body temperature ng manok, hindi sumasabay sa oras na mainit ang panahon. Pinakamainit ang katawan ng manok between 4 to 6 p.m. Kaya dito, maraming broiler ang na-heat stroke. Anong kinalaman dito sa ating mga manok panabong? Ibig sabihin, hanggang hapon, kailangan yung tubig nila ay fresh, malamig, at may masisilungan. Dahil hindi man sila mamamatay sa heat stroke, yung heat stress na yon ay magiging dahilan para bumagsak ang immune system, papasok ibang sakit, IBD, kung minsan sipon, at ibang klaseng sakit. So, paano natin labanan ng heat stress maliban sa management ng farm natin? Pwedeng magbigay ng suplemento gaya ng mga electrolytes. Yung ibang mga kasamahan nga natin, automatic waterer, lalagyan nila ng yelo para lumabig lamang yung tubig. So maraming pamamaraan. Pagdating sa suplemento, nandyan yung mga technical na excellence, lagi kayong tutulungan kung anong klaseng mga electrolytes o vitamins ang inyong gagamitin.
Mga kaibigan, nung isang araw, tumawag sa akin si Joe Olimbuyugin. Ito ay isang veteranong breeder nung panahon pa ng NCA. Sila ni June Vera, yung J&J Farm, dahil Joe and June, ibig sabihin ng J&J. May estudyante raw ng veterinary medicine na nagtatanong sa kanya kung gaano katagal palipasin yung itlog ng isang inahin pag nagpalit ka ng broodcock. Actually, concern to ng maraming breeders. Noong araw, sabihin nila, pag inalis mo halimbawa yung puti na broodcock at papalitan mo ng bulik na broodcock, same inahin, ilang araw bago mawala ang similya ng original na broodcock na puti. Magbigay lang ako ng konting perspective. Noong araw, mid-70s hanggang early 80s, nung nag-aaral pa ako ng veterinary medicine, yung pinag-uusapan sa embryology o sa anatomy ng inahin, wala pa yung semen tubules. So noon, common practice, pag lampas ng 4 na itlog, sinasabi nila, yung bagong broodcock na ang may ama, yung ianak. Pero nung ito ay mga late 80s na, sa pag-advance ng technology, nakita nila na yung oviduct ng inahin, yung lining nun, ay may matinatawag na mga semen tubules. Nung nag-aaral kami, wala pa yun. Pero sa mga bagong veterinaryo, alam na nila yung semen tubules. Ito ay parang mga test tubes, kung illustrate natin, na pag inasawa ng tandang yung inahin, ay maiipon yung mga sperm cells doon sa mga semen tubules. At pinag-aralan nila na sa mga birds and even chickens, ang similya ay pwedeng mabuhay doon sa semen tubules ng about 2 to 4 weeks. Yung ibang mga ibon, umaabot pa ng 2-3 buwan, buhay pa yung similya. So paano ngayon pag ginamit mo yung puting broodcock na sinabi ko kanina? Mag-illustrate tayo. Halimbawa, yung puting broodcock, yan. Sabihin natin, similya niya yung kulay asul na yan. Nagpalit ka ngayon ng broodcock. Naglagay ka ng bulik. Illustrate natin. Halimbawa, yan. Yung berde naman yan. Ibig sabihin, within 24 to 48 hours, ang similya na ng bulik ang nangingibabaw. Halimbawa, ngayong araw, inalis mo si puti, inilagay mo si bulik. Dahil ang itlog ay nabubuo within 26 to 28 hours, may posibilidad na yung iitlog bukas ay anak pa rin ng puting broodcock. Pero pagkaraan ng 2 araw, dahil napatungan na, ito yung parang semen tubules sa loob ng oviduct. Illustration lang natin. Yung similya ng puti, yung kulay asul. Yung similya ng bulik, itong kulay green. So, habang nandyan yung bulik na inaasawa, yung inahin na yan, ang lumalabas para mag-fertilize ay puro yung kulay green o sa bulik. Pero, pag inalis mo yung bulik, halimbawa, naubos na yung similya niya, baka magugulat ka, lalabas ulit yung similya na kulay asul, magiging puti ulit yung mga anak. Dominant white, dominant bulik, makikita mo na ang diferensya. Okay. Sa US, may pag-aaral na ginawa. Kumuha sila ng isang inahin, hindi lang isang inahin, 3 replicates actually yun eh. Pinaasawa nila minsan lamang. Araw-araw kinukuha nila yung itlog, ini-incubate. Yung pag-aaral na yon, umabot ng 17 to 21 ang pinakamatagal na buhay pa yung similya. Eh ako naman, dahil ako'y bata-bata pa noon, gusto ko rin tignan sa Pilipinas. Dahil ibang kondisyon natin, hot and humid nga, araw-araw din, kinukuha ko yung itlog nung
6 na inahin ginamit ko 6 eh. So, para makuha ko yung average, merong isang inahin doon na isang araw pa lang, kinabukasan wala na yung buhay na similya. Pero may manok doon na inabot ng 15 days, buhay pang similya. Pinaabot ko ng 17 days, kinaya niya. Pero yung mga sunod, wala na. Pero karamihan, 7 to 10 days, buhay pa yung similya. Kaya kung pansinin nyo, kung may manok kayo na nakakawala, minsan lang na asawa, tapos yung broodcock, tinalo nyo na o nilaban nyo na, makikita nyo, pagkaroon ng araw, lalabas yung inahin halimbawa doon sa mga damuhan, maraming sisiw na anak. Minsan lang siyang naasawa. Ito yung magpapatunay na matagal ang buhay ng similya sa loob ng katawan ng inahin dahil sa semen tubules. Pero pagdating sa pagpapalit ng broodcock, para hindi nalalabas yung puti at puro bulik na, huwag niyong alisin yung broodcock for at least 3 weeks hanggang 1 buwan. Dahil pag inalis niyo yung bagong broodcock, may tendency na lalabas yung similya nung nauna pag naubos na yung similya ng bago. Kasi sa semen tubules, first in, last out. Last in, first out. Ibig sabihin, yung huling broodcock na ginamit, yun ang maglalabas ng kanyang similya para mag-fertilize ng itlog. Mga kaibigan, yung binabanggit ko na range kanina, from 1 to 17 to 21 days na buhay ng similya, yan ay nakasalalay sa kalusugan ng broodcock pati na rin ng inahin. Kaya makikita nyo sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, laging tandaan, health is always number 1.